Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 na po o 6 pataas at naghihintay ng balita tungkol sa $13 B500 cash bonus para sa SSS at GSIS pensioners ngayong Enero 2026. Kailangan ninyong marinig ito mula sa akin ngayon bago kayo umasa o bago pa kayo ma-scam. Hindi ko kayo bibigyan ng fake news or pag-asa na walang katotohanan, kundi ang totoo at kung ano talaga ang mangyayari sa inyong pensyon sa susunod na buwan. Maraming kumakalat na balita sa Facebook, sa text messages at maging sa mga group chats ng mga seniors na may darating daw na malaking bonus. Pero ang katotohanan, wala pong ganyang special cash bonus na PH 3.5 mula sa SSS o GSIS para sa Enero 2026. Ang totoo, may ibang benefits kayo na dapat ninyong malaman. May mga pagbabago sa pension amounts at mayroon ding payment schedule na kailangan ninyong tandaan para hindi kayo mahuli sa pila o ma-miss ang inyong sweldo. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ito ay makakatulong sa inyo na maiwasan ang scam, makatanggap ng tama ninyong pensyon at makapaghanda para sa Enero. Ang unang katotohanan na dapat ninyong malaman ay walang PH 3,500 one-time cash bonus na inihanda ng SSS o GSIS para sa lahat ng pensioners ngayong Enero 2026. Ito ay fake news na kumakalat online para lukuhin ang mga taong tulad ninyo. Ang mga scammers ay gumagamit ng ganitong maling balita para kunin ang inyong personal information, manghingi ng pera para sa kunoy processing fee o kaya naman ay magnakaw ng inyong SSS o GSIS account details. Kaya, kung may nagsabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad ng kahit magkano para makuha ang bonus na ito o kailangan daw ninyong ibigay ang inyong OTP PIN number or password, huwag ninyong paniwalaan. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihing bayad para sa pension releases o kaya naman ay hihingi ng sensitive information sa text or sa social media. Lahat ng tunay na announcements ay nandoon sa official websites lang nila sa MySS portal sa EGSISMO. O kaya naman ay direkta sa inyo through registered email or letter. Pero tandaan ninyo, kahit walang special 500 bonus, may mga tunay na benefits pa rin kayong natatanggap na dapat ninyong malaman. Una sa lahat, ang ikabuwang pensyon ninyo ay natanggap na ninyo ngayong Disyembre 2025 at ito ay katumbas ng isang buwan ng inyong regular pension. Halimbawa, kung ang regular pension ninyo ay PH 5,000 bawat buwan, ang ikabuwan ninyo ay PH 5,000 din. Kung PH 1,000 ang regular ninyo, PH 1,000 din ang natanggap ninyo. Ito ay para sa lahat ng active SSS at GSIS pensioners, including retirees, disability pensioners at survivor beneficiaries. Ang ika-13 buwan na ito ay tax-free at automatic na na-credit sa inyong account noong unang linggo ng Disyembre without any application needed. Pero ito ay one time lang every year, kaya wala na kayong matatanggap na ganito ngayong January. Ang mayroon kayo ay ang inyong regular monthly pension plus ang mga improvements na ipinatupad ng government. Ngayon, ang tunay na magandang balita para sa mga SSS pensioners ay ang Pension Reform Program na nagsimula noong Disyembre 2025. Ito ay hindi one-time bonus, pero mas maganda pa dahil ito ay permanent increase sa inyong monthly pension na tatagal hanggang 2.27. Ang retirement at disability pensions ay tumaas ng 10% noong Setyembre 2025 at makikita ninyo ito sa inyong Oktubre 2025 payout onwards. Ibig sabihin kung dati kayo ay tumatanggap ng PH 5,000 buwanan, ngayon ay PH 5,500 na ang natatanggap ninyo. Kung PHP 1,000 dati ngayon ay PH 8. Kung buong dati ngayon ay 3,2. At hindi pa dito natatapos dahil may dagdag pang increase na darating ngayong Setyembre 2.26 na another 10% at Setyembre 2.27 pa ng final 10%. Sa kabuuan by 2027, ang total increase ninyo ay umabot sa 33% para sa retirement at disability pensions. Para sa survivorship pensions naman, ang increase ay 5% each year, total of 16% by 2027.
Ito ay historic dahil ito ang unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na tumaas ang SSS pension continuously for 3 consecutive years without requiring additional contributions from members. Ang 3.8 milyong pensioners ay makikinabang dito. Kaya hindi ninyo kailangan ng special bonus dahil ang inyong regular pension mismo ay tumaas na permanently. Ang importante lang ay bank account details ninyo sa SSS ay updated at active dahil automatic lang ang pag-apply ng increase na ito. Walang kailangan na bagong application o pagsunod sa SSS office. Kung hindi pa ninyo nararamdaman ang increase, check ninyo ang MICE portal ninyo o kaya naman ay tawagan ng SSS hotline para i-verify kung bakit. Para sa mga GSIS pensioners naman, ang regular pension schedule ninyo ay very consistent. Ang GSIS ay nagre-release ng pension every 8th day of the month. Ibig sabihin, ngayong Enero ang inyong pensyon ay mare-release on Enero 826 na Hubes. Kung ang Enero 8 ay weekend or holiday, ang release ay gagawin sa last working day before that date. Pero since Thursday ang January 8 this year, normal release yan sa araw na yon. Ang importante lang ayard ninyo ay active, ang bank account ninyo ay tama at updated sa GSIS records at wala kayong pending issues like suspended status dahil sa hindi pag-comply sa Annual Pensioners Information Revalidation. Maraming GSIS pensioners ang nakasuspend dahil hindi nila ginagawa ang annual revalidation kaya hindi nila natatanggap ang pension. Kung kayo ay isa dito, kailangan ninyong mag-comply immediately para ma-reactivate ang inyong account at makatanggap ng back payments. Para naman sa SS pensioners, ang schedule ninyo ay base sa penultimate digit ng inyong SSS number. Ibig sabihin ang second to the last number. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 34,123, 45 na 56 na P8, ang penultimate digit ninyo ay 7. Generally, kung ang penultimate digit ninyo ay 1, 2, 3, or 4, ang pension crediting ninyo ay between 1 to 15th of the month. Kung ang digit ninyo ay 5 and pit, o ang crediting ninyo ay between 16 hanggang 31 ng buwan. Pero ang exact date ninyo ay depende pa rin sa bank processing time, weekends, at holidays. Kaya, ang best practice ay i-check ninyo ang MICE account ninyo para makita ang exact pattern ng inyong payout. Maraming pensioners ang nagpanic kapag hindi nila nakita agad ang pension sa expected date. Pero ang totoo, normal lang na may slight delay dahil sa banking processes. Ang importante ay by the end of your crediting period, nandoon na ang pera ninyo. Ngayon, maraming seniors ang hindi alam na may additional PH 1,000 benefit na natatanggap ang lahat ng SSS retirement pensioners on top of the regular monthly pension. Ito ay nagsimula na noong Enero 27 at ito ay automatic na kasama na sa computation ng inyong monthly pension. Ibig sabihin, hindi ninyo ito nakikita as separate line item, pero kasama na siya sa total amount na natatanggap ninyo. Plus, kung mayon kayong dependent children na 21 taong gulang at pababa o kung higit sa 21 taong gulang, pero permanenteng may kapansan, entitled kayo sa dependence pension na equivalent to 10% ng inyong monthly pension o at P50, whichever is higher for each child, up to maximum of 5 children. Maraming pensioners ang hindi alam ito, kaya hindi nila na-apply. Kung hindi pa ninyo na-apply ang dependence pension para sa inyong mga anak, pumunta kayo sa SSS branch at dalhin ninyo ang birth certificates at iba pang requirements para ma-claim ninyo ito retroactively. Isa pang importante na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga common scams na tumatarget sa mga seniors. Maraming teksto or Facebook messages na nagsasabi na may special release daw, emergency ayuda or bonus para sa pensioners at kailangan daw ninyong mag-click ng link o kaya naman magbigay ng personal information para ma-claim. Tandaan ninyo, ang SSS at GSIS ay hindi gumagamit ng random text messages or social media para mag-announce ng benefits. Lahat ng official announcements ay dumadaan sa kanilang official website,
email, or official social media pages na verified. Kung may nakita kayong post na hindi galing sa verified account, huwag ninyong paniwalaan at hinding-hindi kayo hihingian ng bayad para sa processing ng pension or benefits. Kung may humihingi sa inyo ng kahit na anong halaga, scam iyon. Report ninyo agad sa SSS o GSIS hotline. Ang isa pang bagay na dapat ninyong gawin ngayong Enero 2.26 ay i-update ang inyong contact information at bank details sa SSS or GSIS. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng importante announcements dahil outdated ang kanilang cellphone number or email address sa records. Pumunta kayo sa nearest SSS o GSIS branch o kaya naman ay gawin ninyo ito online through my SSS or eGSIS mo portal. Siguraduhin din na ang bank account ninyo ay active at hindi nakadormant. Maraming pensioners ang nag-complain na hindi nila natatanggap ang pensyon. Pero kapag tiningnan, ang problema ay dormant na ang bank account nila dahil matagal na hindi nag-withdraw. Kaya at least once a month, i-check ninyo ang account ninyo para hindi ito maging dormant. Para sa mga pensioners na taong gulang at pataas, may special provision ang SSS na currently under review para mas madali ang compliance sa Annual Confirmation of Pensioners ACOP. Dati kasi, lahat ng pensioners ay kailangan pumunta physically sa SSS branch every year para mag-confirm na buhay pa sila. Pero ngayon, especially para sa mga matatanda na mahirap na maglakad o travel, ang SSS ay nag-conduct na ng home visits through their branch personnel. Kung kayo ay senior na pataas at nahihirapan na pumunta sa SSS office, pwede ninyong i-request ito. Tawagan lang ninyo ang SSS hotline at sabihin ninyo ang situation ninyo. Ang GSIS naman ay may Annual Pensioners Information Revalidation API na dapat gawin every year. Pero pwede rin ito online through Exis mo kung mahirap na para sa inyo ang personal visit. Bukod sa monthly pension, may iba pang benefits na available sa inyo na baka hindi ninyo alam. Ang SSS ay nag-o-offer ng funeral benefit na 6,000 for members who pass away at ito ay maklaim ng beneficiaries within a year from the date of death. May sickness benefit din na available kung kayo ay magkasakit at hindi makapag-work temporarily. May disability benefit din para sa mga naging permanently disabled. At mayroon ding MySS Pension Booster na isang voluntary savings program where you can contribute as low as PH payment to boost your future pension. Ito ay tax-free investment with 6.97% return of interest as of 2023. Para sa GSIS naman, meron din kayong life insurance benefits, survivorship benefits, at iba pang programs na pwede ninyong i-explore sa GSIS website. Ang isa pang practical tip na pwede kong ibahagi sa inyo ay kung paano i-maximize ang inyong pension every month. Una, gumawa kayo ng monthly budget. Alam ko na limited lang ang pension ninyo lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng bilihin. Kaya importante na malaman ninyo kung saan napupunta ang pera ninyo. I-list ninyo ang inyong fixed expenses like kuryente, tubig, gamot at pagkain at tingnan ninyo kung saan kayo pwedeng makatipid. Pangalawa, samantalahin ang senior citizen discount ninyo. Lahat ng seniors 6 na apo at pataas ay entitled sa 20 porong discount sa restaurants, groceries, medicines at iba pang establishments. Maraming seniors ang nahihiya o nakakalimutan gamitin ang discount na ito. Pero ito ay legal right ninyo, kaya huwag kayong mag-atubili. Pangatlo, kung kailangan ninyo ng emergency cash, ang SSS ay nag-offer ng salary loan at calamity loan para sa qualified members. Ang current interest rate ay 10% per annum, pero balita ko ay plano ng SSS na i-reduce pa ito ngayong para mas mura ang loan proceeds. Kung kayo naman ay hindi pa retire pero malapit na. Ito ang dapat ninyong malaman tungkol sa pag-apply ng retirement benefits. Para sa SSS, kailangan ninyong may at least 120 monthly contributions before retirement. At dapat kayo ay 6 na taong gulang at naghiwalay sa pagtatrabaho para sa optional retirement o 65 taong gulang para sa compulsory retirement.
pwede kayong mag-apply online through my SSS portal o kaya naman ay personally sa SSS branch. Ang processing time ay usually 10 hanggang 30 working days. Dalhin ninyo ang birth certificate, marriage certificate kung married kayo, at bank account details. Para sa GSIS naman, kailangan ninyong may at least 15 taon ng government service at 6 na taong gulang o 55 taong gulang para sa early retirement. Ang application process ay pareho rin. Pwedeng online through EGCS mo or personal sa GSIS office. Gusto ko ring banggitin ang portability law na Republic Act 7699 na nag-allow sa members na may contributions both sa SSS at GSIS na i-combine ang kanilang contributions para sa retirement benefit. Maraming Filipinos ang nag-work both sa private sector at sector during their lifetime. Kaya may contribution sila sa both systems. Kung kayo ay isa dito, pwede ninyong i-transfer ang contributions ninyo from one system to another para ma-maximize ang benefit ninyo. Ang requirement lang ay kayo ay may at least 3 taon ng contributions sa system na paglilipatan ninyo. Halimbawa, kung nag-work kayo sa government for 10 taon, then lumipat sa private sector for 15 taon. Pwede ninyong i-transfer ang GSIS contributions ninyo sa SSS para makumpleto ang 120 buwan na monthly contributions requirement. O kaya naman ay baliktad from SSS to GSIS. Ang importante lang ay mag-apply kayo bago mag-retire para ma-process ito. Para sa mga may questions tungkol sa inyong pension status, laging check ninyo ang official portals sa SSS. Mag-login kayo sa MySS at doon ninyo makikita ang lahat ng details tungkol sa inyong contributions, pension amount at payment schedule. May mobile app din ang SSS na pwede ninyong i-download para mas convenient. Sa GSIS naman, gamitin ninyo ang EGSMO portal na accessible din through mobile phone. Doon ninyo makikita ang pension history ninyo, upcoming payments at iba pang benefits na available sa inyo. Kung may problema sa account ninyo, tawagan ninyo agad ang SSS hotline sa 1455 for Metro Manila or 18102-577 for provincial calls. Sa GSIS naman, ang contact number ay 88474747 para sa Metro Manila o 1800-847-47474 provincial toll-free. Ngayong Enero 2,26, ang focus ninyo dapat ay sa mga bagay na tunay at praktikal. Siguruhing updated ang bank account ninyo. I-check ang MICE AGS mo ninyo regularly. Samantalahin ang pension increase na natanggap ninyo from the reform program at bantayan ang inyong payout dates para hindi kayo mahuli. Huwag ninyong asahan ang mga fake bonus na walang basehan kasi ito lang ay magdadala sa inyo ng disappointment o worse, baka ma-scam pa kayo. Ang tunay na yaman ninyo ay ang guaranteed monthly pension ninyo na may increases pa every year, plus ang 13th month benefit every December, plus ang iba pang SSS at GSIS programs na available para sa inyo. Tandaan ninyo, ang pension ninyo ay bunga ng years of hard work at contributions ninyo. Ito ay karapatan ninyo, hindi donasyon o awa. Kaya dapat ninyong ipaglaban ang tama ninyong benefits, mag-ingat sa scams at gamitin ng wasto ang pera ninyo para sa inyong health, pangangailangan at konting kasiyahan. Huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS or GSIS kung may hindi kayo maintindihan. Sila ay nandyan para tumulong sa inyo. At sa mga anak o apo na nanonood nito para sa inyong mga magulang or lolo at lola, tulungan ninyo sila na i-navigate ang processes na ito, i-update ang kanilang information at protektahan sila from scams. Alam ko na mahirap ang buhay ngayon, lalo na para sa mga seniors na limitado lang ang kita at tumataas ang presyo ng lahat. Pero sa pamamagitan ng tamang information, ingat sa scams at pagsasamantala sa lahat ng benefits na available sa inyo, mas mapapahusay ninyo ang inyong sitwasyon. Ang January 2026 ay hindi magdadala ng Magic Fund 13 now 500 bonus. Pero magdadala ito ng regular pension ninyo with improvements ng bagong taon na puno ng pagkakataon at ng mas malinaw na pag-unawa sa inyong mga karapatan as pensioners. Kaya magpatuloy lang kayo mag-ingat at samantalahin ang bawat benefit na deserve ninyo.
Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang information na ito sa inyo. Magkaroon kayo ng magandang simula ng 2626 at nawa ay laging kumpleto at on time ang inyong pensyon. Ingat po tayong lahat. Yeah!